So dito guys, may share ako sa inyo. So ang complaint pala ng may-ari nito guys ay yung speed or yung speedometer niya ay nagpa-fluctuate. So kadalasan dahilan niyan guys ay yung wheel speed sensor or kaya yung reluctor ring niya or kaya yung wire niya. So tatlo yung kadalasan dahilan niyan dito sa gulong. Yung wire niya, yung sensor mismo. Kung yung wire niya ay na-bend, kinain ng daga. Kung yung sensor niya ay nag-short dahil doon sa ulan or sa mga dumi. At kung yung reluctor ring niya ay bungi na or may pudpud na sa ngipin. So yan yung dahilan yung mga sa mga fluctuation ng speed. So kung may issue kayo sa fluctuation ng speed, so yung tatlo na yun silipin ninyo. Itong Ford Skip, mayroon din dito VHS or vehicle speed sensor malapit sa output shop ng transmission. So mayroon kayong makikita dyan, output shop ng transmission dito. So tiningnan na namin to kanina, nilinis, pero ganun pa rin, mayroong fluctuation pa rin, nakakaranas pa rin ng fluctuation, pero bumabalik naman siya sa okay na kondisyon. So paminsan-minsan lang malfunction, kumbaga intermittent malfunction condition. So dito yung niya, BSS pala, BSS vehicle speed sensor. So yun guys, yun lang ang may share ko sa inyo. This is Otoboyson. Maraming salamat. God bless you all. Ford Skip, itong ginagawa natin. So tandaan, dalawa yung related ng fluctuation ng speedometer sa wheel speed sensor niya at saka sa vehicle speed sensor. Sa wheel speed sensor, yun yung WSS. Sa vehicle, yun yung BSS. So dalawa yung adjustment yan guys. So paano i-adjust yan? Una, pwede kayong tanggalin yung tanggalin nyo to, gulong. Mas maluwag kung tanggal yung gulong, kasi makikita ninyo yung adjustment at madaling i-adjust pagka wala yung gulong. Ito. Pero pagka wala naman yung gulong na nag-adjust kayo, minsan ma-over adjustment kayo dahil di nyo nakikita yung gulong kung tumayo or nakadapa na. So sa mga veterano, pwedeng mag-adjust ng walang gulong kasi kabisado nila kung ilan yung i-adjust nila. Sa mga baguhan, so kailangan mag-adjust kayo, i-jack ninyo na nakakabit lang yung gulong para ma-adjust ninyo ng maayos. So ganun din dito guys, ganun din dito, para madali kayong mag-adjust. Lalo na kung baguhan pa kayo, huwag nyong tanggalin yung gulong. Ang gawin ninyo, i-jack lang ninyo, jack up ninyo, i-jack ninyo ng tapos adjustin ninyo yung camber bolt adjustment. Makikita ninyo kung tumayo na yung gulong or nakadapa pa or nakahiga. Ganun lang mag-adjust. So yun yung sinasabi ko sa inyo na adjustment. So ito na-adjust na natin. Makita ko sa inyo, tumayo na yung gulong nito. So nakatayo na yung gulong niyan. Dito ganun rin.
Tumayo na yung gulong niyan. Tayo na. So yun guys, yun lang may share ko sa inyo kung paano mag-adjust ng camber. Dalawang step pwede nyo gawin. So this is Autoboyson. Maraming salamat. God bless. At kung nakatulong to guys, subscribe na lang at saka share.